Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon gabi ng Wednesday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig pati na ang ating tagapagsalita na si Sheikh Abdul Aziz. At siya po ay isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibibigay sa kanya. Ya Sheikh al-Fadil, mashkuran ma'jura. Barakallahu fik ya akil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى فإنها وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. Alhamdulillah mga alipin na minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga minamahal na tagapakinig. Lubos tayong nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga biyayang ipinagkakaloob niya sa atin. Isang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang pinangyari na tayo ay magtipon-tipon sa mga gantong klaseng programa na kung saan ay walang ibang layunin. Walang ibang layunin maliban na papaano tayo mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga gantong klaseng pagtitipon ay dumarating, bagamat ito man ay online na mga programa o hindi tayo face-to-face na programa, pero pwede nating sabihin na sa pamamagitan ng mga gantong programa ay dumarating sa atin yung awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga tao na nagtitipon-tipon para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay bababa sa kanila ang mga anghel ng Allah, darating sa kanila ang mga malaika ng Allah at sasabihin ng mga malaika na ito, "Qumu maghfuran lakum, buddilat sayyiatikum hasanat." Yung mga tao daw, ika, na nag-iipon-ipon para lamang sa kapakanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na para lamang sa Allah, ay sasabihin sa kanilang mga anghel, magsitayo na kayo at sa inyo ang kapatawaran ng inyong Panginoon. At hindi lang yun, papalitan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan ang kanilang mga nagawang mga kamalian. Para lamang yan sa mga tao na kung saan na sila ay nag-ipon-ipon para sa kapakanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin na minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngayong gabi, ang ating napiling maudu o topic para sa muhadara na ito ay ang patungkol sa sadaqah. Patungkol sa sadaqah. Ano nga ba yung tinatawag na sadaqah? Malamang lahat tayo ay alam natin kung ano ang tinatawag na sadaqah. Yung sadaqah po, sa literal na kahulugan, ang ibig sabihin nito ay
ma'khudatun minas sidq. Ibig sabihin, kinuha po ito sa salitang as-sidq, na ang ibig sabihin ay katapatan. Li'annaha dalilun ala sidqil iman, dahil ito po ay pagpapakita o kaya katibayan ng pagiging makatotohanan ng isang mananampalataya. O kaya patotoo ng iyong pananampalataya. Yan po. At sa paliwanag naman po ng maalam, ano pa ang ibig sabihin ng sadaka? Tinawag nila ito na yu'ta tatawwu'an. Ito daw ay yung mga ibinibigay ng kusang loob. Kusang loob, ibig sabihin ay hindi obligado. Minalmal, mula sa ating mga kayamanan, aw gairi, o kaya naman mula sa mga iba pa. Dahil ang sadaka po ay hindi lang po ito usapan ng pagbibigay ng pera o kayamanan. Iba-iba ang uri ng sadaka. Yu'ta tatawwu'an, ibig sabihin na kusang loob, binibigay mula sa ating mga kayamanan o iba pa na meron tayo. Lil muhtaj, para sa mga taong nangangailangan, taqarruban ila Allah Ta'ala, na kung saan ito ay nagiging dahilan upang mapalapit tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa mga hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay raming patunay patungkol sa kadakilaan ng sadaka, at mula din lalong-lalo na sa aya o mga salita ng Allah na tumutukoy sa kadakilaan ng sadaka ay ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ibig sabihin, mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinabi ng Allah, umigit kumulang sa malapit nitong kahulugan, matalul ladina yunfikuna amwalahum, ang halimbawa ng mga gumagasta ng kanilang mga kayamanan sa landas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tulad ng isang butil na tumubo ng 7 uhay. Opo, ibig sabihin, nadudoble-doble yung mga ibinibigay natin. Ang gantimpala nito ay dinodoble-doble ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa bawat uhay, ay may 100 butil. Sa malalim na pagsasalin nito sa Tagalog, ang ibig ipakahulugan lamang nito, mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay ang Allah, ibinibigay niya yung gantimpala sa taong nagbibigay ng sadaka. Ang nakukuha ng taong nagbibigay ng gantimpala ay dinodoble-doble ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung mga gantimpala dito. At ang Allah ay nagpaparami para sa sino mang kanyang naisin. Subhanallah, mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inabi pa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, in tuqridullaha qardan hasanan yuda'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kung ipapautang ninyo sa Allah ang magagandang utang, ibig sabihin, sa pamamagitan ng paggasta para sa kapakanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay kanyang paparamihin ito para sa inyo at kanya kayong papatawarin. Sinabi rin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patungkol sa kainaman ng pagbibigay ng sadaka. Sinabi ng Rasulullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nakasamalun min sadaqatin. Ibig sabihin, mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala,
na yung sadaka o yung pagbibigay ng sadaka ay hindi ito nakakabawas ng ating mga kayamanan. Hindi ibig sabihin nun, mga alipin ng Allah, na tayo ay nagbigay ng sadaka ay nababawasan yung mga kayamanan natin. Bagkus, dinadagdagan pa ito ni Allah para sa atin. At mas pinaparami niya. As-sadaqatu tutfi'ul khaytah kama yutfi'ul ma'un nar. At ang sadaka daw, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ito ay nagpapawi ng ating mga kamalian. Yung maliliit na mga kamalian natin, nagagawa nating mga kamalian, mga pagsuway. Katulad din naman na yung tubig ay pinapawi niya yung apoy. 'Di ba? Pag nakakakita tayo ng apoy tapos binubuhusan natin ng tubig, namamatay yung apoy. Yun po ang paghahalin tulad. Yung mga maliliit nating mga kasalanan, yung mga kamalian natin, ay papawiin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng sadaqah. Katulad din naman na yung apoy ay napapawi kapag binubuhusan ng tubig, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'u maradakum bis sadaqah. Sabi niya, nagamutin niyo ang mga may sakit sa pamamagitan ng kawang gawa. Anong ibig sabihin nito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ibig sabihin na ang pagbibigay ng sadaqah ay isa itong dahilan na napapawi ang mga karamdaman. Merong isang kwento, bagamat hindi na natin ito pahabain kung anong ang kwento na ito, na merong daw isang brother na sinabi sa kanya ng doktor na meron ng taning yung kanyang buhay dahil siya ay may karamdamang malala. Ibig sabihin, bilang na yung mga araw ng pananatili niya dito sa mundo. Yan ang sinabi ng doktor sa kanya. So anong ginawa niya? Dahil sa bilang na yung araw ng pananatili niya sa mundo, ibig sabihin, binigyan na ng taning ng doktor yung buhay niya, na ikaw ay mabubuhay ka na lang ng gatong ilang mga buwan o ilang mga araw. Anong ginawa niya? Na yung mga kayamanan niya na ibinigay niya sa sadaqah. Ibinigay niya sa sadaqah. Magamat hindi man lahat na ibinigay niya, pero ginugol niya ito sa sadaqah. So dumating yung araw ng operasyon at sinabi sa kanya ng doktor, na hindi ka na operahan. Hindi ka na operahan. Kalimutan mo na yung sinabi sa iyo na may taning ang buhay mo dahil nawala na iyong karamdaman na yan. Sabihin, nawala na yung sakit mo. Dahil ito na ginawa ang asbab, dahilan na yung sadaqah ay nawala sa kanya ang kanyang karamdaman. Halintulad din ng sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na da'u mardakum bis sadaqah. Gamutin niyo ang mga may sakit sa pamamagitan ng sadaqah. Ibig sabihin na gamutin mo ang iyong karamdaman sa pagbibigay ng sadaqah. Dahil hindi natin alam na dahil sa pagbibigay natin ng sadaqah ay maaring humaba ang mga buhay natin. Maaring ito'y maging dahilan upang nang sa ganun mawala yung mga karamdaman natin. Gumaling tayo sa ating mga sakit. Sa ano? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng sadaqah, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pawaidu sadaqah, at mula din sa mga kainaman ng sadaqah, barakatun fil mali wal umur. Ayun. Bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng baraka, ng blessing ang ating mga yaman, wal umur. Ayun. At ang ating mga umur, ibig sabihin, mga edad, dudugtungan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang ating mga edad sa pamamagitan ng ating mga sadaqah. Katulad ng binanggit nating kwento kanina. Na dumating yung araw ng kanyang operasyon, subalit hindi natuloy ang kanyang operasyon. Sinabi ng doktor sa kanya na wala na yung karamdaman mo. Dahil ito ay sa pagbibigay ng sadaqah. Yung kagalingan niya na doon pinadaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbibigay ng sadaqah.
Next, daf'un lil bala'i wal marad. Ibig sabihin, na yung sadaka, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay inaalis nito yung mga bala, yung mga sakuna. Iniiwas yung tao sa mga sakuna. Halimbawa, sa mga pagdating ng mga bagyo, lahat ito galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kalamidad, sa pagbibigay ng sadaka, hindi malabo mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kakayahan, kagustuhan ng Allah ay iiwas tayo ng Allah sa kanyang mga klaseng kalamidad dahil sa pagbibigay ng sadaka. Wal marad, at sa mga sakit. Tathirun linnufus minal bukhl, na ibig sabihin, nililinis tayo nito ang mga sarili natin mula sa pagiging kuripot o pagiging madamot. Sababun limagfiratid dunub, at nagiging dahilan din para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Idkhalus syururi alal faqiri wal muhtaj, at ito ay nagiging dahilan din na nakakapagbigay ka ng kasiyahan sa mga taong mahihirap at sa mga tao na nangangailangan. Ang pagbibigay ng sadaka, wa alamatun min alamatil imani wal yaqin, at ito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay palatandaan ng pananampalataya, ng pagkakaroon ng pananampalataya kay Allah at pagkakaroon ng yakin, na ibig sabihin totoong paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pagbibigay ng sadaka, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ay palatandaan ng pagiging mananampalataya mo. Kaya sa isang mananampalataya na natural, normal sa kanya, naturalesa, ika nga, ng isang mananampalataya na siya ay nagbibigay ng sadaka. Nagbibigay ng sadaka sa anumang klaseng pamaraan. Una, halimbawa, nukod. Ano yung nukod? Yung mga pera sa pamamagitan ng pagbibigay ng sadaka ng nukod. Yung pera, wata'am, pagkain, at kahit pa yung pananamit, yung mga kasuotan. Ito ay binibilang na sadaka, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang pera, mga alipin ng Allah, ang pwedeng ibilang na sadaka na ibibigay natin. Kahit yung pagkain, yan ay sadaka. Kahit yung mga damit, mga pambihis, yan ay mga sadaka. Ibibilang yan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sadaka. Al-juhud, o yung pagsasakripisyo mo sa pagtuturo, ta'alim, o kaya sa tawjih, pagbibigay ng payo, ito ay sadaka na may tuturing. Nasiha, katulad nito, nasiha, itong katulad ng programa na ito na nagbibigay tayo ng oras dito upang makapagbigay ng nasiha, ibibilang to ng Allah subhanahu wa ta'ala na sadaka. Hindi lang pera ang basihan ng sadaka, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kalimatu tayyiba, yung pananalita ng mabuti sa kapwa-tao, ito sadaka rin na ituturing, ibibilang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang paggawa ng kabutihan sa Islam, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay napakadali. Sinabi pa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal kalimatu tayyiba sadaka. Yung mabuting pananalita, sabi ng Rasulullah, ito ay sadaka. Subhanallah, mga alipin ng Allah. Marami nag-aakala na akala nila yung sadaka lang, yung pagbibigay ng pera. Pero ayon sa mga binanggit natin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga minamahal na tagapakinig, pati yung pagtuturo, yan ay sadaka. Pagbibigay ng payo, yan ay sadaka. Pagbibigay ng nasiha, yan ay sadaka. Katulad ng ating ginagawa ngayon, nagbibigay tayo ng nasiha patungkol sa sadaka. Ito ay ibibilang ni Allah subhanahu wa ta'ala na sadaka para sa akin, para sa atin. Al-kalimatu tayyiba, mga mabubuting pananalita, yan ay sadaka.
Kahit nga ika yung anong tawag dito? Al-ibtisama, alam niyo yung al-ibtisama, yung pagngiti. Yan ay sadaka. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuk fi wajhi akika sadaqatun. Subhanallah. Yung pagngiti mo sa iyong kapatid, yan ay sadaka. Subhanallah, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay nagpapatunay na napakagaan ng ating relihiyon na sa simpleng gawain ay tutumbusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan. Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Binanggit pa na imatatul ada anit tariq. Kahit ika yung pagpulot mo ng basura sa daan, yan ay sadaka. Halimbawa na dumadaan ka sa isang spillway o sa isang kalsada, pumulot ka ng basura dyan at itinapon mo sa tamang paglalagyan, ito ay ibibilang din na sadaka. Subhanallah, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sadyang napakagaan ng ating relihiyon. Kaya nga sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na lahat na ng impormasyon upang kayo ay makapasok sa paraiso ay aking ipinarating sa inyo. Katulad ng mga binanggit natin kanina, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama rin sa mga tanbihat o yung mga payo patungkol dito, anong sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tantadiri al-ghana, la tantadiri al-gina, litasaddaqa. Ibig sabihin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Rasulullah, huwag mong hintayin ang kamatayan bago ka magbigay ng kawanggawa. O ibig sabihin, huwag mong hintayin na yumaman ka pa. Sorry sa word na kamatayan. Sabi ng Rasulullah, la tantadiril ghina. Huwag mo nang hintayin na yumaman ka pa bago ka pag magbigay ng sadaka. Subhanallah. Yan ang sinabi ng propeta na huwag mong ipagpaliban ang pagbigay ng kawanggawa, maliit man yan o malaki, at huwag mo nang hintayin na yumaman ka pa bago ka pa magbigay ng sadaka. Subhanallah. Hindi mo na kailangan na hintayin pa na yumaman bawat isa sa atin, na hindi na natin kailangan hintayin pa na magpayaman pa tayo bago tayo magbigay ng sadaka. Dahil mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa maliit o malaki na magagawa natin o maibibigay natin bilang sadaka, na ito ay ibibilang na sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kabutihan. Dahil ang mahalaga sa Allah ay yung taus-puso na pagbibigay. Ang propeta ay nagturo na ang halaga ng kawanggawa ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan. Hindi nasusukat sa dami ng kayamanan, kundi sa taus-pusong pagbibigay, maliit man o malaki. Basta't may ikabubuti ito sa iba at ginagawa ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bishiqqit tamar. Ibig sabihin, iiwas nyo o katakutan nyo yung apoy. Katakutan nyo yung apoy o yung impyerno, walau bishiqqit tamar. Kahit man lang sa pagbibigay ng bisikit tamar, na ibig sabihin nito ay kalahating bunga. Ibig sabihin, kalahati, hindi yung buong bunga. Kalahati, hinati mo yung isang tamar, tapos ibinigay mo sa iyong kapatid. Kahit sa pamamagitan niyan, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay iiwas mo ang iyong sarili. Iiwas mo sa sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit sa pamamagitan ng kapirasong tamar. Hindi pa nga buo yung sinabi dyan eh. Mayroon pang nagpaliwanag dyan na bishiqqit tamar, hinati pa, kalahati pa. Sa pamamagitan niyan ay makakaiwas tayo sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi naman na la tamunna wala
La tamunna wala tu'di bisadaqatik. Ibig sabihin na wag mong ipagmayabang. Ha? Wag mong ipagmayabang o saktan ang loob ng ibang tao dahil sa iyong ibinigay na kawanggawa. Ibig sabihin, yung tao, tayo, kapag magbigay tayo ng sadaka, hindi na natin ito kayang dapat na ipagmayabang o isumbat pa sa kanya. Dahil may mga taong ganyan. Bagamat nagbigay sila ng sadaka, na dumarating yung araw na isinusumbat nila ito. Subhanallah. Itong hadith na ito na pinapaalala na ang ipinapaalala ng pahayag na ang tunay na kawanggawa ay yung malinis ang layunin. Hindi na kailangang ipagmayabang pa sa mga tao. Walang pagmamataas, walang panunumbat. Yan ang totoong sadaka, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang panunumbat. Ang pagpakawanggawa na may kasamang pagmamataas o pananakit ng damdamin ay nawawalan ng gantimpala sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Pinagbabawal ang pagsumbat sa pagbibigay ng sadaka. Pinagbabawal ang pagsumbat sa pagbibigay ng kawanggawa. Ito ay malinaw na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. O kayong mga naniniwala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag niyong sirain, huwag niyong ipawalang bisa, la tubtilu a'malik, la tubtilu sadaqatikum. Huwag niyong sirain ang inyong mga ibinigay na sadaka sa pamamagitan ng sumbat at panunumbat. Ibig sabihin, kung ayaw natin mawala yung mga gantimpala ng pagbibigay natin ng sadaka, na kinakailangan na wag natin itong isumbat sa tao. Okay, bagamat dumating man sa punto na yung taong binigay natin ng sadaka ay wala pang utang na loob sa atin, pinagbabawal pa rin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba yung alman? Yung binanggit doon sa ayat na yun. Ano ba yung sinasabi ng Allah doon na bilman? Yung man, ibig sabihin nun ay yung panunumbat. O kaya naman, ipinapaalala mo sa taong binigyan mo ng tulong bilang pagbida-bida ba sa sarili? Halimbawa, sasabihin mo, dahil sa akin, o kung hindi dahil sa akin, hindi ka naman darating sa posisyon mo na ganyan. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka naman makakapag-aral sa university na yan. Halimbawa, kung hindi dahil sa akin, hindi ka naman ganito, ganyan. Yan. Yun, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung alman. Yung salitang kung hindi dahil sa akin, ibig sabihin, sa madaling salita, yung panunumbat. Ito ay napakasamang gawain, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung halimbawa, sasabihin ng tao, ay, nung araw, ganito, ganyan lang yan. Hanggang sa dumating ngayon, nagkaroon siya, dahil sa akin, nagkaganyan ka, yun ang sasabihin mo sa tao. Kuya, ay kung hindi naman dahil sa akin, wala ka dyan. Yan. Yan ay panunumbat, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung meron tayong naitulong sa tao, hilingin natin sa Allah na tanggapin niya yung tulong. Tanggapin niya yung pagtulong natin na yun at iwasan natin yung panunumbat. Dahil ito ay ayaw na ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay nagiging dahilan na nawawalang saysayang ating sadaka. Malinaw yung sabi ng Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Huwag niyong ipawalang bisa ang inyong mga sadaka. Binanggit sa pamamagitan ng alman wal adha. Subhanallah. Bil manni wal adha. Yung man, yung panunumbat, yung ada naman, ito yung tinatawag na pananakit ng damdamin o pagbibigay ng sama ng loob. Halimbawa, sa pananalita, panunumbat o pagpapahiya. Ganyan. Anong epekto nito? Una, sinisira nito ang gantimpala. Sinisira nito ang gantimpala ng sadaka na ibinigay mo. Ang taong nagbibigay ng tulong ngunit nanunumbat ay walang gantimpala sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala bagkus siya ay umaani pa ng kasalanan. Ganun, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paghahalin tulad sa talata o sa aya na yun,
Sa pagpapatuloy ng talata, inihalin tulad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gawain ito sa isang bato na may alikabok. Di ba yung bato may alikabok na kapag binuhusan ng ulan o kaya dumating ang ulan ay nawawala yung alikabok na yun na nakabalot doon sa bato. Ganyan inalimbawa ng Allah subhanahu wa ta'ala kung papaanong nawawalan ng saysay ang ating mga sadaka sa pamamagitan ng panunumbat. Yung mga aral na makukuha natin dito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin na magbigay ng taus-puso na sadaka dahil kay Allah para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, at huwag nating itong ipagmalaki. Huwag pairalin ng kayabangan sa tulong na ibinigay. Ganun ba? Dahil ang pagsumbat at pagpapahiya sa tinulungan ay mas masama pa. Minsan na mas masama pa ito kaysa sa pagtanggi sa pagtulong. Ibig sabihin, yung panunumbat sa taong tinulungan mo ay mas masama pa yan. Doble-doble ang kasama niyan kaysa sa pagtanggi mo na tulungan siya. Halimbawa, may lalapit sa iyo, hihingi ng tulong, ganito, ganyan, sasabihin mo na, ay wala akong may tutulong sa iyo, sabalit meron ka naman. Mas masama pa doon yung ikaw ay tumulong nga, pero isinumbat mo naman ito. Subhanallah, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga alipin ng Allah, ingatan natin. Ito ay paalala, unang-una, mula sa aking sarili, pagkatapos ay sa inyo, na anumang kabutihan o sadaka na ibinigay natin sa kapwa natin, ay ingatan natin ito na hindi mawala sa atin sa pamamagitan ng panunumbat o pananakit sa damdamin ng taong binigyan natin. Tasaddaqu sirran in istata'ta fa huwa aqrabu lil ikhlas. Sabihin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, magbigay tayo ng sadaka na ito ay nakatago kung makakaya natin. Fa huwa aqrabu lil ikhlas. Dahil ito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ito yung gawain na kung saan mas malapit sa ikhlas. Mas malapit sa ikhlas. Na ikhlas, alam natin ang ibig sabihin ng ikhlas na sincerity. Ibig sabihin na malinis ang layunin mo sa pagbibigay. Yung pagbibigay na nakatago, kung kaya natin, ay ito ay mas malapit sa ikhlas na tinatawag. Ibig sabihin, malayo sa pagpapakitang tao. Yung pagbibigay ng nakatago. Ito ang mas mainam mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Suratul Munafiqun, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah doon, Ya ayyuhalladina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Sinabi ng Allah na kayong mga mananampalataya o mga naniwala, ya ayyuhalladina amanu, o kayong mga naniwala, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Sinabi ng Allah na huwag ninyong hayaan na ang inyong mga kayamanan, ang inyong mga anak ay makakahadlang sa inyo upang alalahanin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bima'na, upang sundin ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag niyong hayaan na ang inyong mga kayamanan, ang inyong mga anak ay makakahadlang sa inyo upang sundin ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil may mga tao ngayon, mga alipin ng Allah, dahil abala na sila sa kanilang mga kayamanan, nakakalimutan nila ang Allah. Dahil abala na sila sa kanilang mga anak, nakakalimutan na nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin na nakakalimutan nila ang pag-alaala sa Allah. Nakakalimutan nila ang magsala. Nakakalimutan nila ang magbigay ng sadaka. Ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagsabi,
Hindi tayo binawalan ng Allah. Hindi ipinagbawal sa atin ang paggamit ng kayamanan. Hindi ipinagbawal. Basta lang hindi ito makakadlang upang sundin natin ang mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang aya, mababasa natin, sinabi ng Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sa katotohanan ng inyong mga kayamanan, sabi ng Allah, ng inyong mga anak, yung dalawang yan, napakalaking fitnah. Napakalaking fitnah. Napakalaking pagsubok sa atin ng Allah. Na pwede pa na pagdating sa kabilang buhay, itong mga kayamanan natin, itong mga anak natin, ay gawin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala pamparusa. Yung mga kayamanan natin, pag hindi natin nagamit sa kagustuhan ng Allah, ito napakalaking fitnah. Yung mga kayamanan natin, pag hindi natin nagamit sa kagustuhan ng Allah, napakalaking parusa pagdating sa kabilang buhay. Yung mga anak natin, pag hindi natin nagamit ang mga anak natin sa kagustuhan ng Allah, ito napakalaking fitnah. Yung mga anak natin, pag hindi natin natarbiya sa Islam, hindi natin naimulat sa kanila yung Islam hanggang sa lumisan tayo sa mundo na hindi sila marunong ibig sabihin, hindi sila natarbiya sa Islam, hindi sila namuhay nang naayon sa kagustuhan ng Allah, ito ay napakalaking katanungan sa atin pagdating sa kabilang buhay. Maaari pa yung mga anak natin ay haharang sila. Sasabihin nila sa kabilang buhay, o aking ama, papasok ka sa paraiso pero maiiwan kami dito? Napakalaking katanungan. Kung dito sa mundo, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga anak natin, gaano natin kamahal? Gaano tayo minamahal ng mga anak natin? Gaano sila kalapit sa atin? Huwag natin kalimutan, kung sila ay hindi rin natin natarbiya sa Islam, hindi natin sila napalaki na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, na pagdating sa kabilang buhay, maaari mo silang maging kalaban. Dahil sa kabilang buhay, kisisihin ka nila. Dahil hindi mo sila pinalaki na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo sila pinalaki na may tarbiya sa Islam. Sinaksak mo sa utak nila yung napakaraming bagay-bagay sa dunya. Puro dunya ang ibinigay mo sa kanila. Pinag-aral mo sila, binigyan mo sila ng magandang edukasyon, pumasok sila sa magandang kurso, subalit subhanallah, ngayon tatanungin mo sila, anak, magbasa ka nga ng Surat Al-Fatiha. Kahit yung Surat Al-Fatiha, hindi nila sa ulo. Bakit? Kasi puro dunya ang isinaksak mo sa kanila. Nandyan, nagkalat ang mga pag-aaral, nandyan ang mga online muhadara, o mga online class, mga madrasa, hindi mo naisipan na ipasok sila sa madrasa para matuto silang mag-alif man lang, matuto silang mag-al-Fatiha, matuto silang magsala. Hindi, ang sinaksak mo sa utak nila nung nasa dunya kayo, puro dunya, pag-aaral. Anak, mag-aral ka, nang sa ganon, paglaki mo, ay meron kang magandang kinabukasan. Anong ginawa? Nag-aral, nagtrabaho, hindi na natarbiya sa Islam. Hanggang inabutan na yung magulang ng kamatayan. Subhanallah. Kaya pagdating sa kabilang buhay, mga alipin ng Allah, magkikita kayo doon na magkaaway. Kasi papasok ka sa paraiso, tapos yung anak mo, sasabihin niya, tatay, papasok ka sa paraiso, samantalang kami maiiwan dito. Samantalang nung nasa dunya kami, hindi mo kami tinarbiya sa Islam. Subhanallah. Kaya mga alipin ng Allah, itong mga anak natin, itong mga kayamanan natin, itong mga anak natin, ito napakalaking fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sabi ng Allah sa ibang talata ng Quran. Nakatotohanan, yung mga kayamanan nyo, yung mga anak nyo, yan napakalaking fitnah. Pag hindi natin nagamit ang ating mga kayamanan sa kagustuhan ng Allah, yan maaaring iparusa sa atin pagdating sa kabilang buhay. Pag hindi natin natarbiya ang mga anak natin sa kagustuhan ng Allah, hindi natin natarbiya, hindi natin sila natarbiya sa Islam, lumaki silang walang takot sa Allah, lumaki silang hindi marunong magsala sa madaling salita, ito ay gagawing parusa sa atin ni Allah pagdating sa kabilang buhay. Kaya sabi sa ayat na yan, kung kayong mga naniwala
Naniwala, amanu. Amanu. Pagkat kayong mga naniwala, huwag niyong hayaan na ang inyong mga kayamanan at ang inyong mga anak ay makakahadlang sa inyo upang alalahanin si Allah. Sabihin, upang sundin ang mga utos ng Allah. Wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Dahil sinuman ang gumawa nito, siya ay naging abala sa kanyang mga kayamanan, siya ay naging abala sa kanyang mga anak, fa ulaika humul khasirun. Sila na yung mga taong talunan. Sila na yung mga taong talunan. Talunan sila dito sa mundo at talunan sila pagdating sa kabilang buhay. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Dinugtungan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang ayah. At gumugol kayo ng mga ipinagkaloob namin sa inyo, sabi ng Allah, bago pa man dumating sa isa sa inyo yung kamatayan. Bimana, magbigay kayo ng sadaqah. Na yan ang maudu, pinakang topic natin ngayon, sadaqah. Bimana, magbigay kayo ng sadaqah. Gamitin nyo yung mga biyayang ipinagkaloob sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magbigay kayo ng zakat, magbigay kayo ng sadaqah. Bago pa man umabot ang kamatayan sa inyo. Bago pa man umabot ang kamatayan sa inyo. Kaya ngayon, mga alipin ng Allah, kung meron tayong kayamanan, kung meron tayong kayamanan na mga sumusobra sa atin, sumusobra lang, yan lang ang hinihingi sa atin ng Allah, yung sobra. Yung sobra. Isipin natin yung kamatayan. Isipin natin ang kamatayan. Dahil ang kamatayan, pag dumating sa atin, biglaan. Al-maut bagda. Innal mauta bagda. Katotohanan na ang kamatayan ay pabigla-bigla lamang. Pabigla-bigla lamang. At lahat tayo, mga alipin ng Allah, ay dadaan dito. Kaya minsan makakarinig tayo, brother, nabalitaan mo ba si Pulan, ganito, namatay na kanina lang. Ano na lang sasabihin natin? Mapapasabi na lang tayo. Malakas pa yun. Nakita ko pa yung kahapon, naglalakad, ganito, ganyan. Ganon na lang ang masasabi mo. Bakit? Dahil ang kamatayan ay biglaan. Biruin mo, nakita mo lang kahapon, naglalakad, subalit ngayon, nabalitaan mo, patay na. Dahil ang kamatayan ay pabigla-biglaan lamang, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa ng Allah sa ibang ayah, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tingnan mo na. Sabihin mo, Muhammad, sabi ng Allah sa suratul Jumu'ah, na kung sila ay tatakasan nila ang kanilang kamatayan, sabihin mo na yung kamatayan ay nasa harapan nila. Yung kamatayan ay nasa harapan nila. So, ibig sabihin, kahit hindi na tayo umalis sa ating mga higaan, pwede tayong abutan ng kamatayan. Kahit nga yung taong nakipaglibing sa kanyang kapatid, na pag-uwi niya, pagtulog niya sa gabi, hindi na siya nagising. Ibig sabihin, ngayon siya ay naglibing, kinabukasan siya naman ang ililibing. Kahit pa yung taong nakipaglibing sa kanyang kapatid, pag-dawi niya ng kanyang bahay, ang uwian niya rin ay kamatayan. Ang uwian niya rin ay kamatayan. Yung kamatayan, hindi ito inilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala kung saan-saan lang. Hindi ito inilagay ng Allah dun lang sa mga taong may sakit. Hindi ito inilagay ng Allah dun lang sa taong matanda. Hindi ito inilagay ng Allah dun lang sa taong mahihina. Bagkus, yung kamatayan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay lahat tayo ay dadatnan. Minsan, kahit pa yung tao walang sakit, subalit aabutan na siya ng kamatayan. Nauna pa siyang namatay kaysa dun sa mga taong nasa ospital.
Yung tao, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung alam niya lamang na doon siya aabutan ng kamatayan sa loob o sa itaas ng eroplano, subhanallah, kahit siguro bayaran ng 100 milyon, hindi yan sasakay ng eroplano. Ha? Yung mga katulad ng nabalitaan natin, itong mga nakaraang araw, di ba? Yung plane crash ba yan? Yung eroplano na bumagsak. Okay? Kung tayo, alam ba natin na yung sasakyan nating eroplano ay magkakagayon, siguro kahit bayaran tayo ng 100 milyon, hindi tayo sasakay ng eroplano. Yan ang realidad na ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya inilagay yung kamatayan kung saan-saan lang, o hindi niya ipinabatid sa atin kung kailan darating sa atin ito, upang tayo ay subukan kung hanggang saan tayo magiging masunurin sa Kanya. Okay? Dahil ano ang sasabihin ng tao sa sandaling na andyan sa harapan niya yung kamatayan? Ano yung sasabihin niya? Dahil ipinakita na sa kanya yung kamatayan, nasa harapan niya na. Ibig sabihin, yung kaluluwa niya na lumalabas na dito sa lalamunan. Yan ang palatandaan. Anong sasabihin ng tao kapag nasa harapan niya na yung kamatayan? Nakikiusap siya. Kasi nalaman niya na kung ano yung resulta ng kanyang gawain nung siya ay nabubuhay pa sa mundo. Dahil yung taong malapit ng mamatay o sa oras ng paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan, ay ipapakita na sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala kung anong aabutan niya doon sa kabilang buhay. Kung anong aabutan niya doon sa libingan, ipapakita sa kanya ng Allah. Kung ano ang dadatnan niya pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ito ba ay parusa o ito ba ay kaginhawaan? Anong sasabihin ng tao kapag ipinakita na sa kanya yung kanyang pupuntahan pagkatapos ng kanyang kamatayan? Makikiusap siya. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. O Allah, sasabihin niya, kung pwede sana ay i-extend mo muna yung aming buhay. Kung pwede sana ay dugtungan mo yung aking buhay. Ibig sabihin, makikiusap siya sa oras na yan kapag dumating sa kanya yung kanyang oras. Yung nadya, sakratal maut. Makikiusap ang tao dahil alam niya kung ano ang aabutan niya sa kabilang buhay. Anong sasabihin niya? Kung pwede sana, i-extend mo muna, Ya Allah. O Panginoon ko, i-extend mo muna yung buhay ko kahit 1 segundo lang. Kahit 1 segundo lang. Tandaan po natin na yung buhay natin dito sa mundo, walang extension. Wala. Idha jaa ajaluha, la yastakiruna sa'atan, wala yastakdimun. Kapag dumating na yung ajal, ibig sabihin, kapag dumating na yung oras ng ating kamatayan, ay hindi na ito mahuhuli kahit 1 segundo. Kahit yung saatan doon na sinasabi, hindi malinaw kung ano yan, kung 1 segundo ba o 1 minuto o 1 oras. Basta sinabi diyan, saatan, kapag dumating na ang oras mo, hindi na yan may extend kahit 1 segundo. At hindi rin yan mapapauna, mga alipin ng Allah subhanahu. Wala yastakdimun. La yastakiruna sa'atan, wala yastakdimun. Hindi na yan mahuhuli at hindi na rin yan mapapauna. Bakit? Anong gagawin ng tao? Bakit siya makikiusap sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kapag dumating na yung kamatayan, bakit siya makikiusap na i-extend yung kanyang buhay? Dahil fa'asaddaqa wa akum minas salihin. I-extend mo yung buhay ko, Ya Allah, kahit 1 araw lang, kahit 1 oras lang, upang ibibigay ko na lahat ng kayamanan ko sa sadaka. Subhanallah. Magbibigay na ako ng sadaka, fa'asaddaqa. Magbibigay na ako ng sadaka. Subhanallah. Na siyang topic natin sa nasihat na ito. Wa akum minas salihin.
at ako ay magiging mabuti ng mananampalataya. Ibig sabihin, gagawa na ako ng mga kabutihan. So yun pala ang huling pakiusap ng tao kapag siya ay binawian ng buhay. O bago pa siya bawian ng buhay, ano? I-extend yung buhay niya upang makapagbigay siya ng sadaka. So katulad ng mga binanggit natin kanina, na kahit sa maliit na paraan, ang pagbibigay ng sadaka ay nakakaiwas ito sa galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yu'akhirullahu nafsan idha ja'a ajaluha. At sabi ng Allah na walang sino man ang binigyan namin ng pahintulot o extend ang kanyang buhay o ipahuli ang kanyang kamatayan kapag dumating na yung oras niya. Kaya ngayon mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan natin, nandito tayo sa mundo na bawat gawain natin, mabuti man o masama, ito ay may katumbas sa kabilang buhay. Mabuti man o masama ay may katumbas sa kabilang buhay. Kaya sabi ng Ali radiyallahu anhu, al-yawma amalun wala hisab, wa gadan hisabun wala amal. Ibig sabihin, yung araw na ito, ibig sabihin yung pamumuhay natin ngayon dito sa mundo, oras ito upang isagawa ang mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang isagawa ang sala, upang isagawa ang pag-aayuno, upang isagawa ang pagkakawang gawa o yung sadaka at marami pang klaseng pagsamba. Oras mo yan dito sa mundo at wala pang pagkikwenta. Hindi pa ipapakita sa iyo yung mga gantimpala mo o yung resulta niyan, wala pang pagkwenta dito sa mundo. Wagadan hisabun wala amal. Subalit, yung sa kabilang buhay, hisab wala amal. Doon ay kukwintahin na lamang ang ating mga gawain at wala ka nang maidadagdag. Ibig sabihin, mga alipin ng Allah, pagdating natin sa kabilang buhay, titimbangin na lang ang ating mga gawain. Titimbangin ang ating mga sala. Ilalagay sa mizan. Yung mizan, yung timbangan ng ating mga gawain, ilalagay dyan ang ating mga sala, ilalagay dyan ang ating mga zakat, ilalagay dyan ang ating mga sadaka, mga hajj, mga ibadat, ilalagay dyan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Titimbangin na lang, bibilangin na lang pagdating dyan sa kabilang buhay, at wala ka nang maidadagdag. Kahit na gaano mo pa gustong magsala doon, hindi pwede, hindi sasabihin mo, wag niyo mo nang timbangin yung mga sala ko dyan dahil dadagdagan ko muna. Hindi ka na pwede magsala doon, kapatid. Teka lang, magbibigay muna ako ng sadaka, wag niyo mo nang timbangin lang. Hindi ka na pwedeng magbigay ng sadaka doon. Kailan ka pwede pagbigay ng sadaka? Dito sa mundo. Dito sa mundo. Okay? Tandaan natin itong hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibn Adam in qata'a amalu illa bisalat. Kapag namatay ang anak ni Adam, sabihin mapuputol ang lahat ng kanyang gawain maliban sa tatlo. Una, yung sadaqatun jariyah o yung mga sadaka na hindi napuputol ang gantimpala kahit nasa mga libingan tayo. Halimbawa, yung nagpatayo ka ng muske o ng masjid. Hanggat yung masjid na yan ay pinapakinabangan ng mga mananampalataya, diyan sila nagsasala ng 5 beses isang araw at kada Biyernes ay yung gantimpala mo ay tuloy-tuloy mo pa rin makukuha. Pangalawa, yung kaalaman, ilmun yanfa'u bihi. Yung kaalaman na ipinagturo mo sa mga tao. Halimbawa, ikaw ay isang nagtuturo ng Quran, na yung taong yon na tinuruan mo ay natutong magbasa ng Quran, at ikaw ay lumisan sa mundo, hanggat yung taong yon ay nagtuturo din ng Quran, at nagbabasa ng Quran, nagtuturo din ng Quran, ipinagtuturo niya kung ano man ang itinuro mo sa kanya, ay tuloy-tuloy pa rin, may bahagi ka na kabutihan doon. Kahit pa ikaw ay lumisan na sa mundo o nasa ilalim ka na ng iyong libingan. At yung pangatlo na yung wala doon sali, yung anak mo na kung saan sila ay naging mabuting Muslim at sila ay nagdudua sa iyo. Nagdudua sila ng kabutihan para sa iyo.
kahit na naandun ka na sa libingan, ay nakakarating pa rin sa iyo yung kanilang mga dua, yung mga kanilang mga kabutihan para na gustong ibigay para sa iyo. Inihiling nila sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan na makarating sa iyo, na inshallah ay makakarating ito. Kaya sikapin natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang ating mga anak ay mapalaki natin, matarbiya natin sa Islam, matarbiya natin na may alam sa Islam, at matarbiya natin, mapalaki natin sila na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang po, humihingi po ako ng tawad kung medyo napahaba ang ating pagkasalita dito. Kung ano man po ang mga narinig natin na alam natin ay ito ay may kamalian, ay hinihingi po natin ito ng tawad, inshallah, patawarin tayo ng Allah dahil ito ay sa kahinaan natin bilang tao. At kung ano man po, kung may mga mabuti tayong narinig, inshallah, kunin natin ito dahil galing ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Walhamdulillah. Isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Abdul Aziz. Ya Sheikh, kung inyo pong mamarapatin, kayo po ba ay tumatanggap ng ilang katanungan mula sa ating mga tagapakinig? Inshallah po, kung ano, kaya naman natin masagot sa... So, 3 question Pwede lang naman. na Sheikh, no? Ito. Para hindi yung masyadong Inshallah, apo. mahaba yung ano. Opo. Na. Kasi So, medyo mahaba na rin. Opo. So, binubuksan po namin ang Q&A session. At sa mga magtatanong po, paalala lang po sa mga kababaihan ay maaring i-chat nyo na lang po ang inyong katanungan sa may chat box. Pakiiwan na lang po. Inshallah ay aking tutugunan ang inyong katanungan upang basahin ko kay Sheikh. So sa mga kalalakihan naman po is maaari po kayong magtaas ng inyong mga virtual hand upang magtanong. So bismillah po. Inuulit ko po, sa mga kababaihan ay i-chat nyo na lang po ang inyong katanungan sa may chat box. Ay pakiiwan na lang po sa may chat box. At sa mga kalalakihan naman is pakitaas nyo na lang ang inyong mga virtual hand. So Sheikh, katanungan mula sa kababaihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, ihingi po sana ako ng advice. Kasi may kaibigan po ako na nangungutang sa akin tapos hindi po niya natupad ang pangako niya na pagbabayad. Kaya ang ginawa ko po, sinabi ko na wag na niyang bayaran. Sadaka ko na lang sa kanya. Tapos naulit po ulit, tapos ganun po ulit, tapos naulit po nang naulit. Pero hindi ko na sinabing sadaka ko sa kanya. Nag-aantay na lang po ako nang magbayad siya. Ano po ang magandang gawin, Ustad? So, ibig sabihin po ay yung una, yung pautang sa kanya, sa tagal nang hindi yan nagbabayad, sinabi na lang ng sadaka, inshallah, ibibigay po yan, ituturing po yan ng sadaka dahil sinabi nyo na sadaka. So, yung pangatlo, kung naghihintay kayo ng bayad at wala naman kayong sinasabing sadaka, yun po ay mananatiling utang.
yun po ay mananatiling utang. Kung hindi niya babayaran, alam naman po natin ang hatol sa utang. Ito po ay utang na babayaran ay hindi po pagdating pa rin po sa kabilang buhay na hak mo pa rin po ito sa kanya na kailangan kanyang bayaran. Opo. Pero yung sinabi mo na mga utang na sadaka na lang, ibibilang po na sadaka yun. Kasi intensyon yun, na sadaka eh. Pero yung mga natitira, na ulit, nangutang na naman siya, nangutang, hindi niya na binabayaran at wala naman kayong intensyon sabihin na yun na isadaka, ayun po ay utang pa rin na dapat niyang bayaran sa inyo. Opo. So, maganda po siguro at hanggang hindi niya, ibig sabihin na hanggang hindi niya ito binabayaran, mananatiling sadaka sa bawat araw na lumipas, sabihin niyo na sadaka. Sadaka. Pero yung utang, sinasabi niyo na hindi niyo lang siya sinisingil at iniintensyon yung utang pa rin niya yun, mananatili pa rin utang mga sister. Opo. Halimbawa, pinautang mo ako sa unang beses, di kita binayaran, 1 taon kitang di binayaran. Tapos sinabi mo na lang na, sige brother, sadaka ko na lang yan. Sadaka ko na lang sa iyo yan. Sige sister, sadaka ko na lang sa iyo yan. Ibibilang na sadaka. Opo. Ay nangutang na naman sa iyo, hindi ka na naman niya binayaran. Mananatili po yung utang na hanggat hindi mo sinasabing yun ay ibibigay mo hanggang sadaka. Hak mo pa rin yun na bayaran niya sister. Dahil yung utang hanggang kabilang buhay yan na babayaran natin. Kaya nga po pag may mga taong lumilisan, pero kung nagbabayad naman po siya halimbawa ng paunti-unti, halimbawa ganun, sinasabi ng ibang mga ulama hanggat siya ay nakakabayad, halimbawa may utang siya sa'yo na 50,000, ganyan. Tapos nakakabayad naman siya paunti-unti, ganyan. Okay, yun ay utang pa rin. Utang pa rin yun. Ganun po. Aywa, Sheikh. Bali, Sheikh, naghihintay na magsabi ulit yung nagpautang ng sadaka na lang yan. Yun ang yun ang, pero kung naghihintay naman yung pinutang, abusado naman yung ganun. Kailangan mag-abot siya. Ibig sabihin, Sheikh, kapal mo. Nagis niya po. Oo. Sana naintindihan natin. Kasi may ganyan eh. Kasi ang gagawin niyang dahilan, ay, papaabutin ko na to ng 1 taon kasi baka gawin na naman niyang sadaka para sa akin. Na mali yun. Muskila, Sheikh. Pero kung inuunti-unti niya, utang pa rin yun. Hanggat siya yung nagbabayad. Ngayon, kung tumagal na ng ilang taon, hindi mo naman sinasabing sa kanyang sadaka na utang pa rin yun. Hanggang sa kabilang buhay, babayaran natin. Di ba? Kaya nga pag may lumilisan na tao, pag namamatay na tao, binabayaran yung mga utang. Sino nagbabayad? Yung mga naiwan. Pero Sheikh, doon daw sa na umutang, hindi naman daw siya mukhang nahihirapan na magbayad. Dapat siya magbayad ng dine. At tawag doon yung anong tawag dito? Bali ginagawa niyang negosyo, Sheikh. May tawag diyan na parang mumattil. Anong tawag? Nakalimutan ko. Mumattilon. Ayun. Parang nagkukuripot ba? Sinasadya niyang hindi magbayad sa oras. Sinasadya niyang hindi magbayad sa oras. Sheikh, proceed tayo sa pangalawang tanong, Sheikh. Inshallah. Mula ulit sa kababaihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Sheikh. Tanong ko po, paano po kung ang intensyon daw po sa pagsabi ng naitulong ay dahil para maisi
maisi nila ang inyong kabutihan sa kanila at bakit kanila nagagawan ng di maganda. Malaki pa rin po ba ang kasalanan doon? Pwede mo pakiulit? Paano po kung ang intention daw po na intention po sa pagsabi ng naitulong ay dahil para maiwasan or nila ang iyong kabutihan sa kanila at bakit kanila nagagawan ng di maganda? Hindi ko marinig ng maayos. Wait. Ulitin ko, Sheikh. Pero di ko alam, Sheikh, dito sa dahil para maisisi o maisi lang kasi Hindi ko dito, mag-guess masyado yung sabi niya, paano po kung ang intention daw po ng pagsasabi ng naitulong? Pagsumbat o pagsasabi? Parang ganun, Iba Sheikh. kasi yung pagsabi sa sumbat eh. Parang ganun. Ang intention ay pagsumbat pagsumbat. sa naitulong. Sa naitulong ay dahil para maisisi ba to? Nila ang inyong kabutihan sa kanila? At Asip, check. Ano po yan? Ang tinutukoy niya, para maisip nila. Maisip. Yun po yung tinutukoy niya. Okay. Ayun nga. Kaya nga, gaya ng ating binanggit kanina, yung sinabi ng Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Malinaw kasi yung man doon na sinasabi yung pagsumbat. Halimbawa, nagbigay tayo ng example. Kung hindi naman dahil sa akin, hindi ka nakapag-aral dito sa paaralang to. Halimbawa, nag-apply ka sa isang university. Halimbawa na yung tinulungan mo, walang utang na loob. Kumbaga, ganyan. Di ba? O kaya sasabihan ka ng hindi maganda. Tapos sasabihin mo ngayon, pinagsasabihan mo ko ng hindi maganda ngayon. Alam mo ba, kung hindi dahil sa akin, wala ka dito. Ay kasama pa rin po yun sa money. Ibig sabihin, pagsumbat, kahit pa yung intention mo doon ay ipaalala yung kabutihan mo na ginawa sa kanya. Kasi malinaw po yung sabi ng Allah, la tubtilu sadaqatikum bil man wal adha. Wag niyong sirain yung mga binigay niyong sadaka sa pamamagitan ng pagsumbat at pagsasalita ng makakasakit sa kanila. So, alam, pero sa tingin natin ay pasok pa rin doon yung ano man yung sabihin mo na pagpapaalala sa kanya. Yun, ipagpa sa Allah mo na lang lahat. Dahil ang lahat naman ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, kung sasabihin mo pa sa kanya to, yung ganito, ganyan, ay kasama pa rin yung sa panunumbat ka. Kahit pa siya ay may sinabi sa iyo na hindi maganda. Sabihin natin na walang utang na loob, ganito. Pero kung ipapaalala mo pa rin yung ginawa mo sa kanya na yung kabutihan o yung sadaka na yun, ala tubtilu sadaqatikum bil man. Sabihin, huwag niyong ipawalang bisa sa pamamagitan ng panunumbat. Lang, sawab. Sheikh, jazakallahu khairan. So, pangatlong tanong, Sheikh. Assalamualaikum. Tanong ko lang po, kung ang nagbibigay po ba ng sadaqah na hindi nagsasala ay katanggap-tanggap pa rin po ba ito sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ang Allah ang mas nakakaalam niyan pagdating sa ganyan po na pagbibigay ng pagtanggap. Ano po, alam natin lahat yan. Yung pagtanggap po ay sa Allah lamang. Hindi po natin masabi na hindi nagsasala, hindi tanggapin ang sala nito. Hindi po. Dahil yung pagtanggap po hindi tanggapin ang sadaka nito kasi hindi nagsasala tong tao na ito. Yung pagtanggap po yun ay sa Allah. Naam. Sheikh, jazakallahu khairan. So, Sheikh, tatanggap ka pa, Sheikh? Ano bang oras na? 10:08. 10 na rin po eh. Medyo napahaba yung oras natin. So, paki-note na lang natin, Sheikh, no? Inshallah. Wait lang, i-screenshot ko lang. Pero may tanong pa ba na naiwan? Mayroon po. 1, 2... Nandiyan pa po yung nagtanong. Kung naandyan pa, inshallah. Nandito pa to, inshallah. Kasi marami pa tayo dito, mga 45 tayo dito.
So, Sheikh, mashallah. ano ko, Sheikh? Basahin ko? Inshallah, kung kaya natin sagutin po. So, galing sa kababaihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapag po may... out of topic to, Sheikh. Okay lang? Inshallah. Inshallah, Sheikh, kung ano, wala Kapag nang po... problema. Kapag po may abdas ang isang babae tapos nahawakan niya po ang kanyang asawa, masisira po ba ang abdas niya? Nahawakan ng asawa? Naam daw, Sheikh. Nahawakan daw siya ng Paano asawa. nahawakan? Kamay siguro. Nagwudo? May abdas daw siya. Nag-holding hands? Tinatanong niya kung wala ng visa. Kung wala doon, mawawalan daw ng visa yung abdas niya. Ang paghawak ng asawa habang may wudo, hindi to nakakasira ng wudo. Ano po? Maliban na kung ito ay may kasamang pagnanasa, syahwa, sinasabi ng mga ibang madhab, ganyan. Ang nakakasira po ng wudo ay yung, alam na po natin yun. Yung bainaka wa baina zawj, ibig sabihin sa pagitan, alam na po natin yun. Halimbawa, paghawak sa masilang parte ng katawan na walang saplot, ganyan, yan po ang pero yung hawak lang po sa ibang pananaw ng mga madhab ay hindi po itong diretsong sira ng wudu. Yun po. Jazakallahu khairan, Sheikh. Pang-apat na tanong, Sheikh. Assalamualaikum. Siguro, Sheikh, pang last na to. Inshallah. Assalamualaikum po. Kung sakali po ay nangutang ang isang tao tapos ako nagbayad kung sakali lang. Ano po ang hatol doon sa kanya at sa akin hindi ko ito utang pero binayaran ko bukod sa naawa ako dahil hindi na makabayad. Naawa ko sa inutangan niya, tagal na kasi, ilang taon na, at naawa ako sa kanya kasi ang utang sa dunya at utang sa yaumul qiyama at wala siyang plano bayaran yun. Sheikh, pwede pa ulit ako nung tanong kasi mahaba eh. Hindi ko matandaan lahat, di ba? Naam, Sheikh. Paulit na ako ang dandahan. Ang isang tao daw, Sheikh, tapos may utang yung isang tao, i-summarize ko lang siya. May utang daw yung isang tao, tapos hindi makabayad yung isang tao ng utang niya, tapos si sister, siya yung nagbayad ng utang na yon. Kasi naawa daw siya, Sheikh, kasi wala daw siyang balak na bayaran yon. Napasa yung utang, no? Bali siya yung nagbayad, Sheikh. Kasi nawa siya dun sa nangutang. Anong sinabi niya ngayon dun sa nangutang na yon nung pagkatapos siyang bayaran? I mean, bumalik yung utang dun sa nag-abono, parang ganun ba? Walang alam, Sheikh. Kasi naiwan kasi dun sa usap eh, yung sa pangalawa eh. Kung binayaran mo yung utang nung brother na yun, sister na yun, kasi naawa ka, nandun yung decision sa nag-abono na yun. Ano ba sa palagay niya? Yung ba'y pababayaran pa niya o utang pa rin noong inabunuhan niya? Kasi wala naman siyang sinabi, binayaran niya lang eh, kasi naawa siya. Yung bang taong na yun, lumapit sa kanya para bayaran niya? O binayaran niya tapos sinabi niya, utang mo sa akin to? Yun ang wala sa tanong niya. Ang maksud niya dyan, Sheikh Abdul Aziz, Sheikh, ang maksud niya dyan, kaya niya na binayaran, tulong niya na dun sa tao kasi hindi na bayad. So siya na yung gumawa ng paraan para bayaran yun. Ganon. Ay di mabuti kung ganon.
Pero kung tinuturing niya na utang yun sa kanya, edi utang kung utang. Kung sadaka niya, binayaran niya bilang sadaka, alhamdulillah, ibibigay na sadaka. Sino po yung nagtanong kanina tungkol sa ablution? Si Sheikh Sufiana channel yung okay. Kilala ko po yan. So, hindi naman po automatic na masisira yung abdas mo kung hinawakan ka ng asawa mo. Ano po, depende na lang po ito, hinawakan halimbawa ng lalaki yung babae nang walang harang kung may pagnanasa. Kung may pagnanasa. Yan po. Pero yung walang harang, diretso po sa private part, walang harang. Halimbawa, hindi yun nga, wala pong harang. Diretso na hinawakan ng lalaki si Mrs. sa private part na walang harang. Alam na po natin kung ano yung sinasabing harang. Yun po ay nakakasira ng wudu. Subalit kung sa braso lang o sa likod lang, halimbawa ganyan na wala namang pagnanasa, na hindi rin po ito masisira yung wudu. Halimbawa, hinawakan ng lalaki yung kamay ng kanyang asawa. Ganyan. Pagnanasa, nasira yung wudu. Walang pagnanasa, hindi nasira yung wudu. Yung sa Imam Ahmad Hanbal ay nakikilala sa pagitan ng simpleng paghawak at paghawak ng may pagnanasa, kumbaga. Sheikh, may tanong pa ba? Wala na siguro, Sheikh. Tapos, pang last na yun. Alhamdulillah. So, jazakallahu khairan ya Sheikh Al-Fadil at sa mga nakibahagi ngayon gabi. At bilang pagtatapos, ya Sheikh ay inihiling po namin sa inyo na magbigay ng panghuling salita at pangunahan kami sa Kaparatul Majalis. Okay. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, birahmatika ya arhamar rahimin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at kami po ay humihingi ng pasensya dahil sa kukulang namin sa pagbabasa namin ng katanungan nyo. So hanggang dito na lang mga kapatid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.